na bandila ang naglalarawan ng Santisima Trinidad o Blessed Trinity. At ang kulay dilaw ay ang kapayapaan na idinulot ito sa ating buhay at sa ating bansa. Reyna Mora, bago pa makilala si Jesucristo, ang ating mga pinuno ay naniniwala na mayroong isang Diyos na makapangyarihan. Kaya ang relihiyon na lubos na nakilala sa ating bansa bago ang Kristyanismo ay ang Islam. Bago pa makilala si Jesucristo, ang ating mga ninuno ay naniniwala na mayroong isang Diyos na makapangyarihan. Kaya ang relihiyong na lubos na nakilala sa ating bansa bago ang Kristyanismo ay ang Islam. Reyna Fe, ang unang makadiyos na kabaitan, ang kabaitan ng pananampalataya, dahil sa ating lubos na pananampalataya sa Diyos Ama, tayo ay itinuring niyang mga tunay na anak, at bilang mga anak, tayo ang naging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Reyna Fe, ang unang makadiyos ng kabaitan ay kabaitan ng pananampalataya. Dahil sa ating lubos na pananampalataya sa Diyos Ama, tayo ay tinuturing ang tunay na anak. At bilang mga anak, tayo ay naging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Reyna Esperanza, ang ikalawang makadiyos na kabaitan, ang kabaitan ng pag-asa. Pag-asa sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at kaligtasan natin sa kamatayan upang siya ay makapiling natin sa buhay na walang hanggan. Reyna Esperanza, ang ikalawang makadiyos na kabaitan, ang kabaitan ng pag-asa, pag-asa sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, at kaligtasan natin sa kamatayan upang siya ay makapiling natin sa buhay na walang hanggan. Reyna Caridad, ang ikatlong makadiyos na kabaitan, ang kabaitan ng kawang-gawa. Ang kawang-gawa ay ang kabuuan ng ating pananampalataya bilang pagsunod sa dalawang pinakamahalagang utos. Ang mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong isipan, at mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang ikatlong makadiyos na kabaitan, ang kabaitan ng kawang-gawa. Ang kawang-gawa ay ang kabuuan ng ating pananampalataya bilang pagsunod sa dalawang pinakamahalagang utos. Ang mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong isipan, at mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Reyna Sheba, ang mga lahas ay simbolo ng isang kapangyarihan ng karangyaan, subalit hindi nito taglay ang tunay na anyo ng kagandahan at kabanalan. Reyna Sheba, ang mga lahas ay simbolo ng isang kapangyarihan at karangyaan, subalit hindi nito taglay ang tunay na anyo ng kagandahan at kabanalan. Maria Magdalena, ang mahalimuyak na bango ng pabango ay
ay nagpapaalala sa atin na ang buhay ng Kristiyano ay puno ng kabutihan at kaakit-akit sa ating kapwa. Maria Magdalena, ang mahalimuyak na bango ng pabango ay nagpapaalala sa atin na ang buhay Kristyan ay puno ng kabutihan at kaakit-akit sa ating kapwa. Maria, Ina ni Cristo, Maria, Ina ni Cristo, ang puting panyong ito ay simbolo ng kapurihan at ganap na pamumuhay ng isang Kristiyano. Maria, Ina ni Santiago, ang kadalisayan ng langis na ito ay simbolo ng kabutihan at masaganang pagpapala sa atin ng Panginoon. Maria, Ina ni Santiago, ang kadalisayan ng langis na ito ay simbolo ng kabutihan at masaganang pagpapala sa atin ng Panginoon. Ave Maria. Aba po, Santa Maria, dakilang kagalakan sa puso ng kanyang mga magulang. Si San Joaquin, ang tatay niya, at si Santa Ana naman, ang nanay niya. Diba o Santa Maria, napupuno ka ang grasya. Pagkakaan, pinampala, labaing lahat. Anak ni Eva, itong si Maria. Magpalat ka, makapiling kaluluwa na sa mahal ng Ama. Maria ang pangalan niya, sabi ng mga anghel, at nag-awitan sila ng Ave Maria. Ay, Santa Maria, ito ang mga pinupok ng skala, dala naman kay Santa Ana, Santa Maria. Alay ng roses at mga bulaklak sa reyna ng langit, mga anghel ng mga siyawin. Ina ng kataas-taasan, daan ng kaligtasan, Jesus ang kanyang pangalan. Aawita ka namin ng Ave Maria. Reina de las Estrellas,
Tulad ng isang bituin na gumabay sa tatlong hari upang matagpuan ang sanggol na si Jesus, gayon din siya ang ating gabay sa buhay upang matagpuan natin ang Panginoong patungo sa kanyang kaharian. Tulad ng isang bituin na gumabay sa tatlong hari upang matagpuan ang sanggol na si Jesus. Gayon din siya sa ating gabay sa buhay upang matagpuan natin ang Panginoon patungo sa kanyang kaharian. Reyna Paz, sa pamamagitan ng pagsilang ng ating Panginoon, ang mundo ay nag-umpisa ng bagong liwanag para sa kapayapaan, at dahil sa kanyang pagkamatay, ang mundo ay lubos na iniligtas. Upang ang ating buhay ay palaging nasa kapayapaan, kailangan nating pasanin ang krus ng ating buhay. Reyna Paz, tulad ng pagsalubong ng mga tao sa prinsipe ng kapayapaan ng kanyang pagpasok sa Jerusalem, ang palapaan ng palming na ito naman ay simbolo ng lubos nating pagtanggap sa kanya bilang tapat na tagapagsunod sa kanyang buhay. Reynas del Cielo, ang mithiin ng bawat isa sa atin ay makarating sa langit. Ang langit ay mahalin tulad sa nag-iisang bulaklak na lalong nagniningning sa kagandahan at makulay na kapaligiran. Reyna del Cielo, ang mithiin ng bawat isa sa atin ay makakarating sa langit. Ang langit ay mahalin tulad sa nag-iisang bulaklak na lalong nagniningning sa kagandahan at makulay na kapaligiran. Reyna de las Virgenes, pinagpala sa babaeng lahat, naging huwaran ng mga kababaihan sa murang edad at isipan, buong pusong sumunod sa kalooban ng Diyos, nilukupan ng banal na Espiritu, binigyan niya ng buhay ang salita ng Diyos at sinilang ang bugtong na anak ng Diyos. Pinagpala sa babaeng lahat, naging huwaran ng mga kababaihan. Sa murang edad at isipan, buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Nilukuban ng banal na Espiritu, binigyan niya ng buhay ang salita ng Diyos at isinilang ang bugtong anak ng Diyos. Reyna de las Flores, manatiling birhen sa pagkakalang tao kay Kristo, birhen ang ipinanganak siya, birhen ang inalagaan siya, birhen ang inarugaan at pinasuso sa kanyang dibdib. Habang buhay na birhen ang kanyang buong pagkatao, siya ay tinawag ng alipin ng Panginoon. Nanatiling birhin sa pagdadalang tao kay Kristo. Birhin ay pinanganak siya, siya ay birhin ay nalagaan, siya ay birhin na minaluga at pinasuso sa kanyang dibdib. Habang buhay na birhin, ang kanyang pagkatao, siya ay tinatawag na ang alipin ng Panginoon. Reyna Imperatriz, napakinggan natin ang iba't ibang parangal na ginawad natin sa mahal nating Inang Birhen Maria. Ngayon naman ang makasaysayang makatagpo ng tunay na mahal na krus. Reyna Elena, ngayon ay magsitayo tayo. Magsitayo po tayo lahat. Di nagpaparangal sa buong puon ng Inang Birhen Maria sa pamagitan ng pag-aalay ng mga bulaklak habang inaawit ang araw-araw.
maliit na krus at konsorte naman niya ang kanyang anak na Constantine.